Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay SAP Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso. Grabe naman yan! Gumagamit ng private jet! Hindi kaya yung jet na pinanghatid kay Tatay Digong sa hindi lang ginagamit nila? Nakikipag-ugnayan daw sila kay Lagdameo Sa alias Amanda dahil... Nako, yan na nga ba sinasabi natin, nagkakabistuhan na. Itong si alias Rene, kumanta na. Yung pagkanta na walang script hindi kagaya nung pagsasalita niya doon sa mga hearing nitong si Senator Risa Hontiveros. At dito sa video na to, meron ho tayong tanong dito kay Senator Risa. Kanino ho galing yung di umanong binigay yung 1 milyon dito sa bata na to? Anak ng tokwa, ang gagalantin yung magbayad pagka ho pala nagpapakanta sila ng witness dyan sa mga hearing, lalo na dito kay Risa Hontiveros. Ang laki ho pala ng bigayan dyan. 500,000 piso pagka humarap ka, tapos pagka medyo mahusay-husay ka, additional na 100,000 piso ulit. Base ho yan dito kay Karine. Si Karine ho, siya ho yung isa sa mga nagsalita sa mga hearing nitong si Risa Hontiveros. Siya nung nakasombrero na yan, hindi ho niya pinapakita mukha niya. Okay? Hindi ho niya pinapakita mukha niya. Pero dito sa pagsasalita niya ngayon, ay naku, marami ho siyang isisiwalat na ikagugulantang ng sambayanan. Para doon sa mga naniwala, sa mga pautot ni Risa Hontiveros, sa mga hearing niya sa Senado, panoorin nyo to. At dito rin ho sa video na to, naku, itong si Auntie Claire, meron na naman hong kapalpakan na ginawa. Ay, ano yan sumusobra na ho kasi. Yung ali na yan, yung pagtatanggol niya kay Marcos Jr., hindi mo, alam na niya na hindi nakatanggol-tanggol yung mga pinagagawa nito si Marcos, pero pinipilit niya pa rin. Kaya ang nangyayari napapahiya ho siya mismo doon sa mga nag-i-interview sa kanya dyan sa Malacanang Press Corp. Ito mga kababayan, panoorin ho natin ang mga makapigil hiningang pagsisiwalat nitong si alias Rene. Ito, game! Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po alias ako Rene. pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness na... Teka lang para doon sa mga pinklawan at dilawan, ilagay ho natin sila sa mga pwesto nila. Kasi ang pinupustura nilang maging presidente sa 2028, yung kandidato nila, yung si Risa. Ganito ba? Tanungin muna natin, bago natin pagsalitain itong si Karine, tanungin ho muna natin siya kung yung mga karakter na kagaya ni Risa Hontiveros ang katanggap-tanggap na maging presidential candidate sa 2028 presidential election. Ito, panurin ho natin. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Polo. Iyan ang problema natin, Brad. Dinahanap ka na nitong si Senator Risa Hontiveros kasi marami ka nang nalalaman Polo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig
na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Hontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen Hontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Grabe Isang naman linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay 1 million 1 million. biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng kingdom. Bahala kayo dyan, Risa. Yan na nga ba sinasabi natin eh. Hanap kasi kayo yung mga organic na witness, yung talagang lumalapit sa inyo. Huwag kayong naghahabol. Huwag kayong nagbabayad. Kasi sa ayot sa gusto nyo, lalabas at lalabas ang katotohanan. At para dun sa mga nanghusga kaagad kay Pastor Apollo Kibuloy, sana itong mga ganitong klaseng paglalahad ng mga di umanong binayaran nitong si Risa Hontiveros, makapag-isip-isip kayo. Para doon sa mga humusga ka sa kanya nung panahon ng eleksyon, kesyo ganito si Pastor, kesyo ganon si Pastor. Tayo ay naniniwala lahat ng paninira kay Pastor Apollo Kibuloy, dala lamang ho ng pagsuporta niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kung yan si Pastor Kibuloy, sunod-sunuran sa gusto ng kung sino mang politiko, wala ho sa kulungan yan.
Kaso hindi ho yun ang forte niya. Ang forte niya talagang gusto niya makipagpartisipa sa nation building. At ayaw niyang magpakaaso kung kanino pa mang politiko. Yun ho ang forte ni Pastor Apollo Kibuloy. At tapat siyang kaibigan talaga nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung sakali na tumakbo siya sa 2028, tayo ho 100% nakasuporta pa rin ho tayo dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Sigurado ho yan, 10,000%. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa. At nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento. Yun, Angel of Death, yung nagtutumba dun sa mga dun sa mga kalaban umano nito si Pastor. Ayan, ito na. Yung mga nagpadala sa mga kasinungalingan ni Risa doon sa hearing. Ito na, yung nagsabi na merong Angel of Death. Ngayon sinasabi niya, walang ganon. Binayaran ako 12,000 kada research ko. Diba? Yan ang problema. Yan ang nga ba sinasabi natin. Darating ang panahon. Kagaya dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, yung mga pinagbabayaran ng mga taga-House of Representative para mag-testify, para siraan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, para idiin siya dyan sa mga gawa-gawang na yan, aligasyon sa kanya. Pagdating ng panahon, magbabalik tarang. Swerte nga yung itong si Risa Hontiveros, medyo napaaga-aga Di ba? Itong si Alias Rene, nangangati na kamay. Hindi na nakatiis. Nangangati na. Yung konsyensya siguro niya. Napakabuti sa akin ni Pastor kung hindi ba wala siyang pinakitang kasamaan tapos para lamang sa pera isiniraan ko siya. Yan yan konsyensya yan Hindi ka patutulugin niyang pagkagabi. Mahirap po kalaban yan mga kababayan yung konsyensya na yan. Kaya tayo ay naniniwala itong si Alias Rene, sa tingin mo natin makakatulog na siya na mahimbing yan. Mantakin mo, inaruga ka na, pinatuloy ka na, pinakain ka na, inalagaan ka, lahat ng pangangailangan mo binigay. At the end of the day, nakausap mo lang si Risa, binigyan ka ng 1 milyon, trinaydor mo ang tao. Diba? Pero pagka ganyan yung mga tao, yung tipong andaling bilhin ng pera, yan yung medyo dapat kahit na bumaliktad na yan, magsabi ng ganito ganyan, medyo tayo kumbaga talagang tinitimbang pa rin natin yung mga sinasabi ng mga ganyang klaseng individual. No? Nakita natin to nakapost sa FB. Sabi ko, magawin nga ng reaction video para itong si Risa Hontiveros matauhan at sa mga susunod na panahon kung ano masabihin yan o ikandak na hearing yan sa 20th Congress, magsilbing paalala ito sa ating mga kababayan na wag nang maniwala dyan sa ali na yan. Nuknukan ng saan galing ang perang di umanong pinagbayad dito kay kay Alias Rene. Yan ang tanong kay Senator Risa na kailangan niya sagutin. Ito ni Alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Nung August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda. Kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudio sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininggan akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon
sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso. Grabe naman yan! Gumagamit ng private jet! Hindi kaya yung jet na pinanghatid kay Tatay Digong sa hindi na ginagamit nila? Nakikipag-ugnayan daw sila kay Lagdameo alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo, ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat. Noong mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Naku, yari sila dito. Parang naaamoy na ho natin ang paglaya nitong si Pastor Kibuloy. Talagang yung kasinungalingan hindi ho yan magwawagi sa katotohanan. Di ho tayo magtataka dito sa PH Update. Bukas makalawa, makarinig ho tayo ng balita dahil dito sa mga ganitong klaseng video na naglalabasan, sila na mismo inaamin mahina kaso. Maging tayo naman alam natin, base ho yan sa ating payak na pag-aanalisa. Mantakin nyo mga kababayan, milyon-milyon ang membro ng KOJC. Sa milyong-milyong membro, meron lamang isang nagreklamo na sexual abuse. Si alias Amanda. Nasaan na ho yung mga milyong-milyong inabuso nitong si Pastor Kibuloy? Nasaan na yung daang libu-libong inabuso niya? Diba? Kung yun ang trip ni Pastor Apollo Kibuloy, milyon-milyon ang niya. Isa o dalawa dyan o 100, malamang sa malamang maglalabasan yan. At magko-corroborate yung kanilang mga kwento nila, diba? Pero itong si alias Amanda, di pa nga niya matayuan, di pa magkakabuhol-buhol pa nga, diba? Nagkakabuhol-buhol. Ngayon, ito pa ho matindi. Si alias rin siya pa nagkukwento kung anong napag-uusapan nila nitong sila alias Amanda. Kaya naman, wag na ho kayong magtaka mga kababayan. Mahina ho talaga ang kaso laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Wag ho kayong magtaka kung bukas makalawa, mabalitaan natin na nakapagpiyansa o kung wag ho tayo magtaka dyan. Kasi kailangan malaman ng sambayan ng Pilipino, yaang mga kasong isinampa kay Pastor Apollo Kibuloy, pawang mga mga paninira lamang, ika nga propaganda, ika nga para mapatahimik si Pastor Kibuloy at hindi na maging ganun kasolido, pero ganun pa rin, solido pa rin ang pagsuporta niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya dahil dyan, palakpakan natin itong si Pastor Kibuloy. Talagang nakita nyo ho yan. Nakita nyo ho yan nung nagdaang election kung gaano katindi ang suporta. Yung talagang all-out ika nga. Mapa-stasyon, mapa-programa sa television, mapa-social media. Talagang yung Duterte nakaalagwa araw-araw sa mga na yan. Kaya naman, maraming salamat sa mga nag-effort, mga taga-suporta ni Pastor na talagang tinaguyod ang mga kandidatura nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Usap niya lang siya sa akin na tulungan ko siyang maging witness sa kanyang kaso sa human trafficking at nanghingi pa siya ng ebidensya kung meron daw akong naipon or naitago ng mga patunay sa sexual abuse. So, ipiniliwanag ko sa kanya na wala akong ebidensya dahil hindi ako kasama sa mga pangyayaring iyon dahil nagsimula lamang ako bilang full-time noong 2019 at hindi rin ako biktima ni Pastor kaya wala akong maibibigay na ebidensya. Sinabi ni alias Amanda na mag-focus na lang ako sa human trafficking at maghanap ng mga ebidensya kung meron pa akong naitatagong impormasyon. Sinabi ko sa kanya na maghahanap ako ngunit wala talaga akong ebidensya dahil hindi naman talaga totoo ang mga aligasyon. Sabi ni Attorney Domingo na hinahanapan daw nila ng butas upang makasuhan at madisbar si Attorney Israel Torion upang mawala na daw ito dahil sabi niya magaling daw ito. So sa panahon ng
KOG Sage sa Davao City noong August 24 hanggang September 8, 2024. Everyday kaming nagmi-meeting kasama yung mga staff ni Senrisa, yung PNP, CIDG, nandun yung US Embassy, yung NBI, ang Department of Justice, at yung mga tumiwalag sa kingdom mula sa Amerika na sina Ann Lagerder at Arlene Stone. Pinag-uusapan ang plano kung paano ma-extradite o ma-extraordinary rendition si Pastor sa US at paano pabagsakin ng kingdom. Ang pangunahing pinag-uusapan mga meeting ay ang plano sakaling mahuli si Pastor ay ang plano ay agad siyang extradite sa US at bawiin ang kaso na isinampa ni alias Amanda upang mapabilis ang extradition ni Pastor kapag siya ay nahuli. Subalit, hindi ito natuloy dahil sa pag-aalala sa US na maaaring manalo si Donald Trump sa panahong iyon na nagdulot ng paghina ng kanilang connection sa gobyerno ng US. Tingnan nyo ho yung demeanor niya, yung the way na i-deliver niya yung testimonya niya. Yung body language niya, yung pagkakasunod-sunod, hindi ho siya nagbabasa ng script kagaya dito sa isa na to. Diyan sa nasombrero siya, nagbabasa ho siya dyan ng script. Yes. So dahil dito, nang mahuli si Pastor, wala na silang pagkakataon na ma-extradite siya. Kaya naman nagutos si Senrisa Ontiveros sa amin na labanan ang kaso dito sa Pilipinas laban kay Pastor at sa lahat ng mga administrator ng kingdom upang tuluyang pabagsakin ang kingdom. So tinatanong kami ng paulit-ulit kung may alam kami tungkol sa isang bunker daw nung panahon ng KOG Sage dahil kapag nahanap daw nila si Pastor, babahan ng pera at may bahagi kami doon. Ang Pambira, babaha talaga. Babaha talaga. Yan ang problema. Kaso ang tanong, paano nyo naman kakainin yung pera? Na ang pinanggalingan, kasamaan, higa nga, dahil sa paninira, di ba? Ang hirap nun. Hindi masisikmura yung pera na yun. Ngayon Brad, sa tingin ko magiging panatag na ang kalooban mo. Ngayong naisalaysay mo na sa sambayanan ang tunay nga yung buong katotohanan kung ano nga bang nangyari diyan sa pagsasalita mo na yan sa hearing ni Risa. Kaya kahit pa paano papalakpakan ka namin, pero hindi pa rin maganda ginawa mo. Diba? Hindi nagpasilaw ka sa pera, Brad Yun ang mali sa'yo doon. Kahit na ngayon sinabi mo na totoo, pero hindi mawawala yung katotohanan na nagpasilaw ka sa pera. Kaya kung kayo mga kababayan, kung meron mang lumapit sa inyo o kung sino man ang kakilala nyo, inaalok siya ng pera para mag-testify. Kasi ngayon, kung panahon na to, uso yan. Lalong-lalo niya sa kaso ni Tatay Digong, si Aling, diba? Si Aling Sheila, diba? Pati si Aling Sheila na hindi naman na EJK. Dahil sa pera. Yan si alias rin dahil sa pera. Pagka ikaw talagang nasilaw ang mga mata mo sa napakaraming pera, mayayari ka dyan, Brad. Ingat-ingat ingat-ingat na ano yung pera na yun, mapanganib yan, nga. Kung sapat na, okay na, wala. Problema kasi dito, 500, nanto ka, lakas mo kumita, Brad. Diba? Isang testimonya mo, 500,000. Tapos pagka meron ka supplemental, 500,000, 1,000,000. Tapos pagka meron ka research, 17,000. Bunker ang pangunahing hinahanap kaya't pinuntahan nila ang lahat ng mga posibleng lugar. Ngunit sa katotohanan, wala talagang bunker sa kingdom, lalo na sa central headquarters. Ang mga updates tungkol sa mga ito ay galing sa kasalukuyang PNP Chief General Nicolas Torre na siyang nangunguna sa bawat meeting namin at nagtatanong tungkol sa lokasyon ng bunker. Kasama ko rin sa mga meeting na yon sina Edward Masayon alias Jackson na pumasok sa Kingdom Compound na nagkunwaring pulis dahil siya daw ang nakakaalam kung saan ang bunker. Kasagsagan ng Sage ng message sa akin si Fiona, staff ni Risa, na sa pamamagitan ng WhatsApp na sinabi niya na dapat ko daw tanggalin sa kaso ko si June Andrade dahil
isa daw siya sa amin na nagbibigay siya ng mahalagang impormasyon. So ipinaalam ko sa kanya na ipapasa ko muna ito sa aking abogado. Pero ngunit isang linggo pagkatapos nun, tinanong ulit ako kung may contact ako sa Kingdom dahil hindi na raw mahanap si June Andrade. Hanggang ngayon, hindi na siya natanggal sa kasong pinafile sa akin. Nung November 5, 2024, nagkaroon kami ng meeting kasama sina Undersecretary Nicholas T. ng Department of Justice at 4 pang prosecutors. Ang naalala ko doon si Prosecutor Olivia Torrevillas, si alias Amanda, kanyang mga abogado, si Attorney Domingo at si Attorney Ian, 3 representative from NBI, 2 lawyer at 1 agent. Ang sabi ni Yusek sa amin, bawat isa sa amin na nag-witness sa Senate investigation na ginawa ni Risa ay may naka-assign na mga administrator ng Kingdom na kakasuhan namin. Meron reward na 1 million pesos kung magfa-file kami ng kaso laban sa kanila upang tuluyan na daw masira at mawala ang Kingdom at makuha na nila yung mga ari-arian ni Pastor at ng Kingdom. So sa akin, naka-assign yung 2 administrator na sina Eleanor Cardona at si Marlon Rosete. Pati na rin yung 2 key person ng SMNI na si Cristina San Pedro at si Hannah Jane Sancho. May 2 minister, si Carlo Catiil at si Rico Mandin, at coordinators na sina Grace Mandin at si Corazon Dupalag. At yung kay alias Jackson naman, yung naka-assign sa kanya, yung mga lalaking administrator, katulad nila Marlon Nacobo, nasali si Sister Elizabeth Carion, and kay alias Jerome naman, naka-assign sa kanya yung mga administrator ng mga babae na sina Neneng Lizada at si Teresita Dandan. So sa iba't ibang araw na mga meeting namin, kasama ko yung mga dating full-time worker ng Kingdom na lumabas dahil sa mga nagawang kasalanan sa loob ng ministry. Doon sina Arlene Stone at Ann Lagerder na parehong sumasali through Zoom mula sa US na tinutulungan sila ng FBI. Si Regina Arevalo naman na siyang scriptwriter ng karamihan ng mga binabasa namin sa Senate hearing. Pati na rin yung mga kasama kong mga fake witness na sina Tirao alias David, si Edward Masayon alias Jackson, si Joe Olimba alias Jerome, si Renita Hernandez, si Glenda Portugal alias Amanda, at kasama yung Chief of Staff ng Office ni Sen. Risa na si Attorney J. Becama, at yung staff na si Fiona at si Faye. So hanggang sa ngayon, paggawa ko ng affidavit, patuloy ang surveillance at mga planong raid sa mga ari-arian ng Kingdom, kabilang ang mga Kingdom Light Congregation sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, yung SMNI building sa Makati, yung KOG Central Headquarters sa Davao. Bukod dito, tinatarget din yung mga anak ng mga full-time workers bilang mga biktima daw ng human trafficking at child abuse. Isipin nyo na lang mga kababayan, kung talagang merong mga ganyang klaseng kaso si Pastor Kibuloy, kumbaga yung galamay ng administrasyon talagang napakatindi. Mantakin nyo, si Tatay Digong nga, di na nakalabas ng airport, napadala sa The Hague, Netherlands. Ito na lang mga kababayan, ang daming gigil na gigil kay Pastor Kibuloy. Si Torre, yaang si Boying, yaang si Marcos Jr. Gigil na galit sila dito kay Pastor Kibuloy. Sa galit ho nilang yan, mapahanggang sa ngayon, wala pa rin ho silang mga witness o ebidensya dyan sa human trafficking na yan. Kung meron mang lumitaw, maya-maya nawawala ho sila. Ba't nawawala? Kasi alam ho nila mga kasinungalingan yung mga sinasabi nila. Lumabas ho sila para sa pera, hindi para sa katotohanan. At dahil dyan, kung nag-aanap po kayo ng pera at katotohanan dito sa video na to, hindi nyo ho makikita sa mga sasabihin nitong si alias Anticlair. Itong si alias Anticlair, ano na rin to, bumibingo na rin sa akin to Bumibingo na rin itong si alias Anticlair. Ito, pakinggan natin ang kanyang
mga sagot sa mga reporter dyan sa On the topic Malacanang. of AI, ma'am, last week a local official. Direkta tayo kay Ma'am Eden Santos. Ano ba yung ano na yan? Itong ano na to, itong tsaba-ching-ching na to, yung pagmumukha pa lang, mukhang ano na, bayaran na din. Papalapit na po ang SONA. And there may be an effort to spread misinformation, targeting not just the president but other public officials as well. Ano po ang mensahe ng palasyo patungkol po dito? Ganda ho ng tanong niya, no? Yung malapit na SONA, tatargetin ng mga fake news, yung mga kung ano-anong disinformation, kung ano, di ba? Brad, lahat ng nangyayari ngayon sa social media, yun ang realidad sa administrasyon. Huwag nyo na huwag nyo nang ihanda ang entablado para sabihin na maraming nagpapakalat ng kung ano-anong maling impormasyon sa administrasyon. Sa katunayan, talagang marami na hong banas na banas dito sa administrasyon na to dahil 3 taon na. Wala pa rin flagship project. Madali na nga yung flagship project. Ginagamitan kasi ng utak yun, pera at talagang enerhiya sa pananaliksik, pagkonsulta sa mga eksperto. Di ba? Meron ganyan. Yun na lang hong 20 pesos na bigas. Baka pagka itanong namin yan sa panahon ng SONA, magalit kayo, ha? Oh. Unang-una po, pagbubutihan po ng gobyerno ang trabaho para po ito ay ma-reduce o masawata ang fake news. At hingin din po namin ang inyong tulong patungkol po dito dahil sa media po, social media, sa mainstream media, malaking tulong po. Kapag ka po kayo may nakikita na po na fake news, ito po ay mai-alarma agad sa taong bayan. So we need your help. Thank you po. Thank you, Richbon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Nasabi ko sa inyo. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, VP criticized the country's foreign policy and the administration's decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo... Teka lang. Hindi porket sinasabi namin na ang gusto namin dito walang kaguluhan, ha. Hindi yan ang problema. Yan ang pinaka mapanganib na naratibo dito sa administrasyon na to. Pagka ikaw di sang-ayon diyan sa mga military installation na yan, pro-China ka na kagad. Hindi ho ba pwedeng ayaw lang namin ng gulo? Ayaw lang namin makaladkad sa kaguluhan ng Amerika at China. Hindi ba pwede yun? Kagad pro-China na kagad, pambihira. Yan ang problema. Yan ang napakapanganib dyan sa naratibo na yan ng administrasyon. Pagka ikaw, kaya kayo mga kababayan, kahit nasa bahay kayo, kahit ano pang sabihin naririnig nyo, kagaya dito sa mga sinungaling kagaya nitong si Claire Castro, pagka ikaw isang ayon sa mga naratibo nitong si VP Sara, automatic pro-China ka na. Hindi totoo yun. Hindi pagka kinontra mo ang isang polisiya, especially dyan sa mga base militar na yan, automatic pro-China ka na. Lagi ho natin sinasabi, ang gulo ng Amerika, yung mga sasalihan nating problema, ganito na lang, simplihan na lang natin, yung mga sasalihan nating problema, siguraduhin natin, ang interes ng sambayan ng Pilipino ang naitutulak dyan. Ang tanong, sa pagdagdag ng mga bagong EDCA site nitong si Gibo Chodorot, nitong si Bangag sa Pilipinas, interest ba ng sambayan ng Pilipino ang itinutulak natin dito? Nung binubuo nila, nung nagdadagdag sila ng napakaraming mga bagong EDCA site sa Pilipinas, balita natin, napakarami ng mga APAM ngayon sa Pilipinas Di ba? Nakikita na sila sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, no? Ngayon, mga kababayan, yung yung mga EDCA site na yan, simple lang naman ang tanong. Kung yung hubang mga EDCA site na yan, interest ng sambayan ng Pilipino ang ating tinutulak dyan. Pag ba nag-install tayo ng mga bagong base militar ng Amerika sa Pilipinas, bababa na hubang ang presyo ng mga pangunahing bilihin? Mababawasan na hubang mga gutom sa ating bansa pagka sinuportahan natin yung mga bagong EDCA site na yan? Hindi. Ang mangyayari makakaladkad tayo doon sa problema na hindi naman talaga natin problema. Di ba?
problema ho ng Amerika at ng China yan. Pilit ho tayong kinakalat. Hindi na, yes, marami nagsasabi dahil yan doon sa mga naka-freeze na asset ng pamilya Marcos sa Amerika, kaya pinagbibigyan nila yung mga bagong EDCA site. Okay na yung mga yung mga dating installation nila sa Pilipinas eh. Pagdating ni Gibocho Doro, anak ng Toka, mayat maya meron silang bagong EDCA site. Anong gagawin natin doon? Ang dami nagugutom sa Pilipinas, ba't puro base militar pinagtatatayo nyo? Hindi ba pwede magtayo tayo ng mga ospital for humanitarian purpose, for humanitarian reason? Anak ng Toko, kaliwat kanan yung baha, wala tayong nakikitang APAM. Wala tayong nakikitang speedboat na galing dito sa mga Amerikano na to. O yan ang problema, yan ang napakapaganib na naratibo, yan ang ipinapakalat ng administrasyon. Yan ang propaganda ng Amerika. Pagka hindi ka pabor sa kanila, pro-China ka. Di ba? Yan ang problema ho natin dito. Kunyari, bakit merong bagong mga military base? Ba't hindi natin pagtuunan ng pansin yung pagkain ng sambayanan? Pro-China ka siguro, no? Pro-China ka? Anak ng Toko, hindi yung ganun yun. Hindi ba pwedeng yung mga Pilipino, gusto lang nila na mamuhay ng tahimik, ligtas at walang iniisip na bukas makalawa, naglilipar na yung mga racket sa mga bubungan nila? Hindi ba pwedeng ganon? Hindi ba tayo pwedeng magkaroon ng ganong klaseng bansa na neutral lang tayo? Hindi pong, yan yung sila maggulo dyan. Basta tayo dito, yung food security, yung corruption, yung ayusin natin lahat yung mga problema na yan, hayaan natin silang magbakbakan, di ba? Hindi ba pwedeng ganon? Kakainis. Ulo po ay pro-Philippines. Hindi, pro-America. Sinungaling Thank ka. you, Clay. Ay, hindi, mali. Pro-bangag pala. Pro-white powdery substance. Mali, sorry. Maraba kayong supplier niya. Galing di ba? Pulburon nga, white powdery substance. Ano ba? Mahilig siya sa pulburon. Oh. Sabi ko sa inyo eh. Yan ang problema natin dito mga kababayan. Huwag ko tayong basta-basta magpapadala na, uy, baka tawagin akong pro-China nito. Anak ng Toka, kung matawag kang pro-China pero kagustuhan mo ay kabutihan ng sambayan ng Pilipino, pambira, mag-pro-America ka naman, bukas makalawa, nagliliparan yung mga racket sa bubungan nyo. Gusto nyo ganon? Yan, si Claire Castro, pro-America yan. Pero pagkapapasok ng Amerika, nangangailangan ng visa. Anak ng Toka. Wala sa hulo. Eden Suarez. Si Eden Santos, gusto ko. Asan si Ma'am Eden? Yes, good afternoon po. Bagaman mayroong mga pagbaba sa presyo ng langis ngayon na nabanggit ng DOE, mataas man o mababa po yung langis ay mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Ano po yung mga specific na hakbang o direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po mapigilan yung patuloy na mataas na presyo ng bilihin, hindi na lamang po yung pork ngayon, maging yung manok ay tumataas din po ang presyo. Noong nakaraang buwan po ay nagkaroon po ng report ang PSA na may mga goods na bumababa po ang presyo. Hindi na po lahat ng mabibili sa merkado ay mahal. At tandaan po natin, pati po ang presyo ng bigas ay bumababa na rin. At may ginagawa po, ayon na rin po sa direktiba ng Pangulo. Ang isa po na mababanggit ko po na ginawa po at naging successful po, si DI Secretary Cristina Roque, ay nagkaroon po sila ng kasunduan ng Canned Sardines Association of the Philippines kahapon po, June 23, 2025, at napagkasundoon na hindi po itataas ang presyo ng dilatang sardinas. So, sa ngayon po, at sabi nga po, mananatili na 21 pesos ang suggested retail price ng bawat 155 grams na lata ng sardinas. So yan lang po muna maiulat ko at hihingi po tayo ng karagdagang ulat sa DTI kung ano pa po ang maaari nating maibahagi sa inyo. Yung pong pork and chicken price po yung mataas, ano po yung ginagawa ng DA dito? Napag-usapan na rin po natin dati yan at nasagot na po natin na medyo may tumataas nga po na presyo dahil sa kailangan po na magkaroon ng bakuna yung ibang mga baboy. At hihingin po ulit natin na ibang detalye kung ano po ngayon ang prevailing price sa market po ng baboy at ng manok. Pero wala pong ASF
ngayon, I think hindi po yun ang main reason bakit tumataas po yung presyo ng baboy. Ang sinasabi po ng mga biyahero ay parang hindi po kontrolado ng DA yung presyo sa yung farm gate price. Yan. Okay po, tatanungin po natin si DA Secretary patungkol po dyan kung may katotohanan po ang report na yan. Thank you, Eden. Ma'am Claire. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating pagtatanong dahil narinig na natin ang ating pinakamamahal na magtanong. Ito si Ma'am Eden Santos. Yeah. Okay na ho tayo dito. Medyo napahaba na ang ating video. Magsitulog na ho tayo. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Good night everyone. Mahalin natin ng Pilipinas. Palakpakan ho natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kala mo ikaw, no? Hindi ka na papalakpakan, madam. Tuta ka ng kano. Kayong dalawa ng amo mo, tuta kayo ng mga kano. Maraming salamat, oh. Mahalin natin Pilipinas.